Wow. Ano nga? Sige na, Hindi ka. paano? Yun na yun. Napaganon din ako, tapos, wow. Yun yung pinakamasaya doon. Ito yung mga yung panahon na ni na Bea ito, Okay. diba? Na kung saan nga naman ang bongga ay ganito ang eksena. Mm. Wow. Laro ang Hindi, ganito yan. Na parang tipong, ganito. Hindi Marie Chris. Mm. Hindi ini-impose ang respeto. Ina-earn yan. Mhm. Lalagay sa garapon. Ito yung Yan, in-earn. in-earn. Nasa earn ng respeto. Nandito si Kasi Marie Chris. abo. Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Wow 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 sa podcast Season 3 na. Powered by Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Nakote, di ba? Speaking of pagkapanalo. Makati ka naman, parang alam mo, mayordoma diba? ako. Excuse me. Hindi, nag-usap yung mayordoma at yung yaya Yung bagong Bells. yaya. Oo. Yung sinasabihan ng mayordoma na, Oo. eto yung gagawin mo Kasi dito. ang sabi namin dito, ay yung chill lang tayo, yung parang slumber party. Baka na nagmukha talaga akong mayordoma nung mga... Balikan niyo yung mga dati Bakit naming na, episodes na nakapantulog kami. Bakit parang nagmukha din akong bagong pasok na yaya? Yung galing ka ng probinsya. Tapos, yung mga napaglumapantulog ni ma'am, Oo, sinuot nasa mo. akin. Yes, di ba? Oo. Speaking of pagkapanalo, eto na, Mare. Hindi gusto kasi natin, Mare, parang homie lang tayo, Yes. nasa bahay. Nasa bahay ni Kuya. Yeah, homie. Ganon. Pangit. Di bagay, ma. Hindi mo branding. Well, ang topic natin today ay may kinalaman sa pagkapanalo. Pero eto, ibang award ang ibibigay. Oo, Diba? lahat may kinalaman kay Kuya. Oo. Kasi since nasa loob naman tayo ng bahay ni Kuya. Correct. Ano sa bahay. Actually, Oo. bahay ba ito? Parang bodega ni Kuya. Para din siyang... Pero, na-transform natin. Oo. Basta creative ka lang. O, diba? Magagawa ng Sana paraan. kaya nyo din yung ganon. Sa mga competitors. Ay! Sana kaya nyo din. Uy! Hindi mo sila aanuhin na. Well, pag-uusapan natin ngayon dahil ina-in ngayon ang Pinoy Big Brother. Ang bahay nga ni Kuya, Mare. Bakit in na in? Kumaga parang kasi ngayon... Hindi kasi syempre- ongoing no? Oo, ongoing ngayon. Diba? Pangalawang collab with GMA7. Hindi Uy, ba? Mare, ito maiba ko lang. Oo. Since sa pag-uusapan natin ng PBB, magbalik tanaw tayo. Sino yung mga paborito mong nanalo? Kaya nga, yun ang ating gagawin ngayong araw na to para ma-refresh din kayo Oo. doon sa mga nakikinig sa atin at mga nanonood. For you Kung Gen Zs. naaalala nyo pa ba yung Doon mga... tayo pa. Ay, Kasama ka. Saan man tayo magpunta? Salbakuta. Yung totoo. Nilaro yung podcast. Kaya nga podcast laro. O tapos, Yun, diba? So, sama-sama natin alalahanin kung ano nga ba yung mga remarkable nilang mga ginawa sa bakit nga ba sila naging big winner ng mga panahon na yun. Correct. O, diba? Lalayo pa ba tayo? Eh, di back-track tayo? Silipin. Sabay tayo, kailangan nakaganon tayo. 1, 2, 3, go. Kung. Oh. So, Una. nabalik na tayo. Eto na, 2005. Kung matatandaan natin dahil... Wait, teka lang, 2005. Ilang taon ako noon? Pakwenta nga. Ay! Kung 35 ako ngayon, ilang Oo. taon ako nung 2005? Kasi naaalala ko, 35. elementary days ko yan. 15? Yes. 20 years O di 15. Minus Oo. 20 lang naman ang galing mo bilis, talaga diba? sa mathematics. Ganyan talaga So, pag nakikipag-usap ka sa sa West Philippines Sea. Lahat Yung kalkulado. pag tinanong mo kagad, kalkulado lahat. Maski kilo, salita, lahat. Ganyan. Hindi, 25 years ago, Mare, 20 years. 20 years ago,
Ay, hindi elementary ako. Correct. Kasi yun yung kaputukan, Mari, ng kanta ng, Ng Orange and Lemon na Pinoy ako. Pinoy. Tapos yung pag flag ceremony, ginagamit yon. Sa mundo. Oo. Yun, talagang... Pero sino yung big winner noon? Well, kung matatanda naman natin, ito yung mga batch na very controversial dahil dito ay pinakilala si Sam Milby, Oo. sila Uma, Say Alonso, diba? Cassandra Ponti. Yes, diba? Sino pa Sila ba? to. Jason Gaisa. Yes. Francen... Prieto. Hindi. Si Francen yung nag... Ay! Di ba nag... Oh, nila? yes, Sa ilalim nila ng kumot. Jason. Diba? Tapos, diba, ang big winner nito ay si Nene Tamayo. Uy, remarkable si Diba? Nene. Kwentuhan mo Yun yung- nga ako. Si Nene Tamayo kasi, siya yung Paalala mo tipong sa akin. kumaga tinatawag na Commander Nene. Ay, kasi sundalo siya. ROTC. Ay, hindi siya Oo, sundalo? hindi sundalo. Cadet lang. Hindi pa siya nakikipaglaban sa West Philippine Sea. Okay. Kasalukuyang bati pa tayo nun with China. Uy, hindi tayo nag-away. Di pa tayo nabibenta. Ay! Oh. Pero yun na nga, hindi ba? Dahil sa kanyang ROTC background, bilang unang ROTC corporate commander siya, 'di ba? Ng bonggang-bongga. Kumaga parang kilala din siya dahil, alam mo yun, nakapagtapos pala ito sa University of the East. Ay, talaga? Oh, sorry. Saan yan? May tinapos sa Maynila na UE. Diba? Although meron din silang if I'm not mistaken, may UE Caloocan. Diba? Pero yun, kumaga parang nakilala siya sa kanyang matatag na personalidad. Very strict talaga, very firm. Diba? Napagkakamalang pang tomboy ito dati. Yes. Dahil sa kanyang boyish act, diba? Pero syempre, diba, nandun sila Uma, sila Mara, ito yung Cassie. ito yung season ng PBB na ang producer pa nila ay Endemol, tama ba? Oo, Andy Mall. Endemol. Yes. Tapos ang pinamimigay nilang bahay ay yung Globe Asiatic. Oo. Na nagpauso ng mga bahay na kagaya ng bahay ni Kuya. Yes. Alam nyo ba, alam mo, ito fun fact, Mare, ha? Alam mo ba nung mga panahon na yon, Oo. isa sa mga tita ko ang nakatira doon sa may Binangonan Rizal. Oo, tapos? Kung saan naroon yung mga bahay na yon Na ng pinamimigay. Globe Asiatic. Oo. Tapos alam, nakakalungkot na lang. Basta maraming iskandalo ang ganyan. Oo. Ay. Oo, kasi doon sa pinamimigay nilang bahay, kapit-bahay lang namin doon si Nene Tamayo. Oh. Alam mo ba doon sa subdivision na yon? Oo. Ko lang kung alam ng mga tao yan, yung mga sa Saint Monique Valleys. Oo. May mga landslide doon. Pero hindi naman nadadama yung bahay ni Nene Tamayo. Oo. Pero doon ko siya nakita nung nanalo na siya ng PBB. Oo, kasi in-award na. Oo, in-award na. Pero balik tayo. Anyway. Yun. Kumaga parang ito yung mga nostalgic kasi ito yung unang nagpa-subscribe sila ng 24/7. Sa Sky pa yun. Oo, at saka meron pa dating boto sa 2366. Yes! Oo. Tapos yung sa cable na yun, yung subscription mo, yung 24/7 na parang isa ka din sa tumitingin sa kanila. Correct. Kaya doon ako naaliw. Kaya minsan naabot ako ng madaling araw. Saan ka nakatingin? Yung mga panahon na yun, feeling ko isa rin ako sa housemates. Oo. Kasi, di ba, nanonood ka sa cable na yung CCTV nila naka-link doon. So pag matutulog na siya, doon ka din matutulog. Oo. Nakabukas din yung TV. So pag umalarm si kuya ng kantang Pinoy, Nagigising ka din. gumigising din ako. So parang ang feeling ko noon, alam mo Grabe, yun, ilang taon ka noon? Anong ginagawa mo sa buhay noon? 2005, nagtatrabaho na ako noon. Talaga? Yes. Grabe, elementary ako. Nagtatrabaho ka na? Yes. Gumraduate ako ng college 2001. Oh my O, gosh. diba? Okay. So, kumaga parang nagtatrabaho na ako noon, pero nakapisan pa din ako sa mommy at daddy ko noon. Diba? Kumaga parang pa rin, kumaga nakaasa pa din ako sa kanila and happy-go-lucky ako. Diba? So, yun. Kaya yun ang natatandaan ko sa mga panahon na yun. Tingin mo, ano yung mga karakter ni Nene Tamayo kung bakit siya yung big winner ng mga panahon na yun? Hindi, kasi yun Hindi mo nga. makakalimutan na Yung hindi ko eksena. makakalimutan na sa pagsubaybay ko kay Nene Tamayo, siya nga yung very straightforward. Siya yung tipong walang issue sa katawan. Siya yung laging kapag laging oo at hindi.
Ganon ang kanyang persona noon. Nagkaroon ba Dahil sila ng syempre, show? di ba, corporate commander nga Oo. siya eh. Nung nanalo siya, nagkaroon ba siya ng show after nun? Actually, parang wala akong matandaan na Wala. naibigay sa kanya. Wala siya naging show. Bukod sa tropeyo. At saka Tropeyo. may mga guesting. At saka hindi ko makakalimutan yung yung awards night, yung big night. Oo. 'Di ba yung big night ng PBB, pasabog nun ng big night Correct, pa. kasi first time eh. Kumbaga, Correct. this is the first ever franchise sa Andy Mall. At Na- hindi ko makakalimutan yung batch nila, Mare. Kasi ang dami talaga nilang pinauso. Oo, di ba? Pinauso ni Uma Kuni yung may kulay dito. Correct Nagpaganon ka. ako, ate. Naman, di ba, yung dito lang Isang sa harap. ganyan, isang ganyan. Correct ka. Sino si pa ba? Si Cassandra, di ba? Oo. Siya din yung nagpauso ng mga, alam mo yun, yung mga mini skirts Oo. na sobrang hapit talaga. Kasi model si Cassandra Ponti nun Correct. eh. At yung kanta ni Say Alonso at saka ni Sam Milby. Oo. Di ba? Nakakaano na. Nalakas ba katabing ilog nung duet nilang kanta, di ba? Correct. Tapos si Sam Milby, kung matatandaan natin, doon siya natuto, tinuruang magtagalog. At Mare, hindi ko makakalimutan, nagkaroon sila ng concert sa loob ng bahay ni Kuya. Yes, diba? Na kung saan nga naman talagang inantabayanan natin, hindi ba? Well, anyways, bukod kay Nene Tamayo, sino sa tingin mo pa mga naaalala mo? Ako, ang mga nagmarka talaga na PBB big winner ay si Kim Chu. Ay, Mare, itong si Kim yun yung Chu. first PBB teen sila, if I'm not mistaken. Yes. Sila yun. Yes. Nila PBB Gerald. Teen, Oo. first season ng PBB Teens noong 2006. Oh, diba? Anong year si Nene Tamayo? 2005. Halos- yung kasunod lang. Kasunod. Kasunuran sila. Oo. Si Kim Chomare ay kilala bilang Chinita Royalty. Yes. Ngayon na lang siya nakikilala bilang Chinita Princess. Dahil sa Oo. mga teleserye kanyang ginagawa Na hindi siya talaga. natakot, Mare, na sabihin ang kanyang Origin. kanyang origin na isa Diba? siyang Chinese. Na Cebuano. Yes, na Diba? Cebuana. Proud Bisaya siya. Pero diba? bago natin nakilala itong tambalan nila ni Gerald Anderson bilang Kemeral. Yes. Mare, meron siyang ka-love triangle doon at hindi ko na alam kung nasaan si... Kilala mo pa ba si Mikey? Mikey Lee. Coseteng? Charot. Nikki yun. Ay, ba- Nikki Cositeng. Tanda O yung mga Gen Z, kilala niyo pa ba si Miss Nikki Cositeng? Baka ang tanda mo na. Grabe. Oo, si Mikey. Si Mikey Lee. Oo. Diba? Yun yung isa sa mga naging katandem. Yan ba yung love magaling team lang. sumayaw? Hindi, Chinese din ito eh. Ay, hindi iba pala yung Mikey. Oo. Mikey Mouse yung Dahil baon Eh di si Mikey. Liling. Kuwangko. Mikey Liling. Equestrian. Bakla naman. Hindi na Kabayo. mataas tapos. Tapos Chinese, nagkabayong Chinese. Ayun nga, love team sila dati ni Gerald Anderson. Correct. Tapos, ka-love triangle nila yun si Mikey Lee. Ay, si Mikey Lee. Oo, si Mikey Lee. May puhunan. Oo. Di ba yung ba yung nagpapaipon ng piso? Yes. Oo, nasa Pero- Singapore na. Oo, balita ko nasa Singapore na nga itong si Mikey Lee. Pero Mari, hindi ko makakalimutan dahil nga 'di ba, nabitin tayo kay Oo. Nene Tamayo dahil hindi nga naman nagkaroon ng napakabonggang karir. Correct. Hindi sa nabigyan, no? showbiz. Sayang, no? Oo. First big winner pa man din. Kasi Mari, parang feeling ko dati, hindi Oo. naman talaga 'yun ang gusto ni Nene na pagkapasok niya sa PBB Oo. is maging artista after. Correct. Feeling ko hindi yun yung gusto niya. Gusto niya na maging big winner. Oo. Gusto niya magpakatotoo. Gusto niya i-share yung buhay niya sa mga viewers. Oo. Ang natatandaan ko, Mare, si Nene Tamayo, after nun, marami siyang guesting at nakita natin siya nagdi-dress, naghi-heels. Kasi, Nag-aasap-asap pa nga yan. oo, kasi nasanay tayo na ang suot-suot niya combat shoes, Oo. na boys siya. Correct. Kaya medyo nakakapanibago, ay, nakadress siya, ganon. Kaya hinangaan si Nene Tamayo. Tama. While dito kay Kim Chomare, pagkatapos nila ng PBB, nagsunod-sunod ang proyekto, nagkaroon Correct. sila ng Bok-Bok-Poknat. Diba? Naalala mo yun, yung Sana Maulit Muli, if I'm not mistaken. Yes, diba? Yun yung ano nila, yun yung naging teleserye nila. Yan yung kasama niya dyan si Jake Cuenca. If I'm not Yes. mistaken, Jake Cuenca, Oo, kasi Gerald halos Anderson. Yes. Yan yung kadet-kadet sila. Yes. Oh, yes. Kaya Mare, talagang
di ba nga kamakailan lamang nagkaroon ng award, ng loyalty award itong si Jake, Oo. si Gerald, Gerald. at saka si Kim Chiu sa Oo. sa Star Star Christmas, Oo. Christmas ball. Oo, kasi nga dahil ilang years na sila sa showbiz industry. Anyway, pinag-usapan at saka tinangkilik ng tao ang tambalang Kemerald hanggang sa ilang taon lang ang lumipas, Mare, tuluyan na nga din naghiwalay kasi naging magjowa talaga Correct. sila. Oo, in real life talaga. Oo. At talaga nga naman, aminado naman si Kim, paano siya nagpakabakla. Oo. Diba? Ay! Hindi Oo. totoo naman, diba? Sa GGV, sinasabi niya sa Gandang Gabi Vice na minsan nga siyang parang, syempre, Bakla in love, nagmahal, Oo. nagbigay ng ref, Pero Mare, nagbigay eto ng pa. TV. Pero, di ba, ang Kemerald, hindi basta-basta namamatay. Yes. Kaya naman lately, Mare, di ba nagkaroon naman ng clamor. Oo. Kasi di ba nung parang lumapit si Gerald kay Kim, nung nagkaroon sila ng award, pinag-usapan na naman, tapos sinagot ni Kim Chiu na, na parang hindi tayo niloko, Oo. nitong chuchuwariwak Oo. na ito, yung ganon. Yung parang may pahapiyaw siya. Na ibig sabihin, Mare, hanggang ngayon, yung mga tao, hindi pa rin namamatay yung puso nila. Ano? Hindi Hindi Kasi- namamatay ang Ano ba namamatay lang yun kapag hindi na didiligan. ang itsura ng patay. Ganon. Pangit. Nonchalant. Parang sliced bread na Yung natubigan. parang nonchalant na tahong, ganon. Sarado lang. Hindi, Mare, hindi Eh, namamatay. yung maligalig na tahong. Ganon, no? Ay, nako. yes. Hindi namamatay yung puso ng mga viewers sa Kimeral. Yes, At hanggang ah. ngayon pinag-uusapan pa rin ng yung tambalan nila. Pero Correct. parang feeling ko wala ng pag-asa, Mare. Parang sila din yung sa henerasyon nila, sila yung pinaka sinuportahan na young star na love team. Yes. Ang Kimeralds, diba? Kasi, syempre, yung mga love team dati, bago nag-Pinoy Big Brother, may Jericho, Kristen Hermosa. Oo. Diba? Yung Pero mga Mare, ito ganyan. tandaan mo. Oo. Sa batch nila, yung pinaka maraming naging artista yata, if I'm not mistaken. Oo. Kasi sino ba yung mga kabatch niya dati? Si Diba? Kim Chiu, si Robby Domingo, kabatch niya. Ay, oo, na doon. Ngayon, tingnan mo Oo. naman, namamayagpag. Correct. At hanggang ngayon naiwan sila. Oo. Talagang sikat na sikat sila, Correct, di ba? diba? Na nagmarka. Correct. At ngayon nga, Mare, hanggang ngayon, isa si Kim Chiu Oo. sa A-lister ng ABS-CBN. diba? Oo. Kahit pa ang daming controversy ang kinakaharap Oo, ngayon. lalo na yung issue nila ng ating yung sila Cam Oo, ngayon, di ba? diba? But anyway, lumabas nga itong si Kim Chiu sa bahay ni Kuya, naging big winner. Lumabas na siya sa ASAP, nagkaroon siya ng mga ng mga movies. Yes. Hindi lang isang movies, Ay, napakaraming sunod-sunod Oo. naman na movies, diba? Tsaka silang dalawa ni Gerald. Oo. Nakailang movies sila. At saka napatunayan natin na kahit kanino siya i-partner. Nagkiklik, diba? Tignan mo si Paolo Abilino. Yes! Di ba may Kim Pao na ngayon? Naman. At eto nga may paparating sila sa sa Prime. Correct. Di ba? Na Alibay. Oo, na Naaabangan naman. teleserye. Correct, naaabangan ng lahat ng mga fans nila. Correct. But anyway, marami pa tayong pag-uusapan ng mga big winner ng PBB. Sa aming pagbabalik! And we're back! Talaga nga naman, medyo nabitin tayo kanina. Pero, Talagang bitin, alam mo kasi yung nostalgia feels, Mare. correct. Grabe. Diba? Na kung saan nga naman kanina ating pag-usapan yung Teka lang, ilan. nagustuhan mo ba si Kim Chiu? Oo naman. Up to Grabe, now, no? I love her. Talaga? Oo. At saka nagustuhan ko, alam mo, natututo ako sa kanya mag-Chinese. Diba? Natutuwa ako sa kanya kasi yung Chinese niya Ako ang din naman ganda. tinuturuan din naman kita. Anong sabi ko sa'yo? Diba Puy, sinabi puy, ko puy, sa... puy. Sinabi ko sa'yo kung ano ibig sabihin ng puy-puy. Mataba. Oh. Short story.
Pag pumupunta kasi ako ng ano, Akong pin. oo, ng Ongpin, ng Binondo. Kasi sa amin, Mara, sa Pandakan, sa palengke, Oo. ganda, bili ka Oo. na, Yes. Chenes. Pagpunta ko dun sa ano, Oo. sa Binondo, sa Ongpin, Oo. sa ano ba yung Divisoria. Oo. Ang tawag sa akin, Madam Puypuy. Oo. Ng mga inchik doon na may-ari ng stall. Eh, tinanong ko dito, ano ba ibig sabihin ng Puypuy? Ang ibig sabihin ng Puypuy ay, Mataba. bastos, Madam Taba. Taba. Madam Puypuy. Kayo gusto nyo ba ma-deport? Kayo may papel. Kung kayo wala papel, reward ako. Oo. Kaya ko kayo balikan, ha? Oy, pero eto, sino yung susunod natin kay Kim Nako, Chiu? eto na nga. Isunod na muna natin. Si Maymay Entrata. Oh. Wow. The flexible, the also flexible. Yes. By the way, before tayo mag-move on kay kay Maymay Entrata. Oo. Entrata, di ba? Entrata. Entrata. Oo. Ang hindi ko makakalimutan din kay Kim Chiu, yung nagiging donut siya, yung Oo. tinataas Yung niya yung... ginaganon niya yung paa Kasi niya. sobrang naive pa niya nun, hindi niya alam na nagmumukha siyang Oo, di ba? Yung mga ganyan. Yung, Oo. kasi parang sa sobrang pagka-flexible. Anong tawag ba doon? Gymnast? Hindi siya Diba? nag-gymnast ba siya? Parang- Hindi siya nag-gymnast. O very flexible lang yung katawan niya. Ano lang siya, flexible Kaya lang. naaabot niya yung paa niyang pagano. Oo, and the exposing. Ang showbiz ng Nakakaloka. Oo, pero si Maymay, anong tumatak Pero sa'yo eto kay na nga, Maymay? tumatak sa atin yan. Ito yung Wacky Go Lucky ng Cagayan de Oro. Wow. Na kung saan nga naman talagang marami din siya mga ginawa. Kasi ito yung nakakatuwa kay Maymay. Mhm. Kasi nga, 'di ba, sa sobrang pagka-naive, pagka-inosente, syempre first time Mm-mm. na pumasok sa loob ng bahay ni Kuya, Yes. tapos maka-encounter siya ng mga artista na Mhm. halos kinilig-kilig siya, Mm-mm. sila Enrique Hill, Oo. halos mamatay-matay talaga Parang siya akala sa ko magkakagutay-gutay nun si Diba? Enrique Hill. Na Nagigil talaga si ate mo. nakakaloka. Tapos may ilang mga din talaga na nagpa-remark sa atin na kung bakit nga ba natin ginusto at minahal si Maymay Etrata noong mga panahon na yon dahil sa pagiging totoo niya. Hindi, tsaka hindi ko makakalimutan yung pagmamahal niya sa lolo't lola niya. Yes. Di ba? Grabe yung pagmamahal niya sa lolo't lola niya. 'Di ba? Tapos isa rin ito na nagmarka si Maymay Etrata na kumbaga parang nagkaroon din siya ng love team sa loob si Edward Barber. Yes! 'Di ba? Ito yung nakilig ako sa batang yun. Pero alam mo, may pakiramdam ako noon na parang pilit yung love team nila. Hindi naman kasi nagkaroon Kasi sila- hindi naman naging sila eh. Ay, oo, yun Di ba? lang. Hindi naging sila. Oo. Parang feeling ko nun, parang, ay, bakit pinapasabog ng Parang ng pinilit na lang. PBB? Kasi nga, inaakala nila dito sa Maging- susunod mong sasabihin na eto kasi ni Love Team, pero Oo, nagkatuluyan. hindi sila nagtagumpay sa Kimeral kasi Oo. naghiwalay. Ito naman kasi, Mare, grabe naman kasi ito si si Diba? Melay. Ito talaga yung masasabi mong langit at impyerno. Ay, Ganun. sorry. Hindi, charot. Hindi, mukha din naman matutukan si Jason Francisco noon. Yun, diba? Di ba? Sobrang butangirong itsura Hindi, niya pero nung nasa PBB. gwaping talaga na, alam mo yun. Noon, yun ang tingin natin, pero pag binalikan mo Gwaping na parang tambay na. Oo. Yung, alam mo yun. na parang ganun ang butangero peg niya. nga. El, Oo. nice, Nice, butangero. Hindi, parang ganun kasi ang ano Oo. niya dati, ang peg niya dati, parang Correct. bad boy. Oo. Tapos si Melay, itong palatawa, tapos lumalambot Kengkoy, siya. Oo, oo. kengkoy siya. Pag nandyan si Jason Correct, Francisco. diba? Di ba nagkaroon pa sila dati ng Dal na ang pangalan niya ay Melason? Oo. Ayun, isa yun sa mga talagang... na na-develop dun Oo, sa hanggang loob. sa lumabas sila, Tapos hanggang na-develop. In real life, In naging real life, magjowa. naging magjowa. Tapos hanggang sa nauwi sila sa Sa kasal. Oo, sa pagiging mag-asawa nila. Diba? Nagkaanak, biniyayaan ng Melay at saka Mela. Diba? O at hanggang ngayon, strong yung relationship nila. Correct. Kahit na dumaan sa unos ng buhay na aminado si Melay, Mare. Hindi na perfect yung hindi pagsasama perfect yung nila. pagsasama nila. Totoo Tapos, naman. ang nakakaloka doon, Mare, eto pa, di ba? Nung lumabas sila ng PBB, akala natin ending na kay Melay. Kasi, sino nga mag-aakala na si Melay Cantiveros magkakaroon ng maraming proyekto? Correct, diba? Bakla si Melay, ang dami niyang racket. Left and right ang pelikula. Nagkaroon ng talk show. Diba? Diba? Nagkaroon ng talk show. Sorry Oo. Sorry sa mga nanonood. Oo. Ano yung show nila Carla Estrada? Yung parang magandang buhay. Magandang buhay. Diba? Pero alam mo, Mare, na si Melay ang nagbibigay buhay doon. Sino ba naman mag-aakala na magkakaroon
magkakaroon siya ng morning talk show. And pare, sino mag-aakala na itong si Melay magkakaroon ng international award sa pagiging actress niya Oh, diba? para sa movie na Mom Chief? Oh. 'Di ba? Sobrang Diyos ko. Anyway, si Melay ay nagpabago sa sa landscape. Oo. 'Di ba? Muli ng PBB Mm-mm. na kapag hindi ka masyadong Maganda. maganda, Oo. hindi ka Irekta masyadong mo na. desirable, Oo. 'di ba? Wala kang lulugaran sa Oo. showbiz. Kumbaga, wala kang puwang. Siya ang nagpalakas ng loob ng mga kagaya nating hindi Tsaka. Mare, I'm trying to sugarcoat. Wag na. Oo, mga Tayo tsaka. yun eh. Mga pangit. Tayo, Oo. di ba? 'Di Oo. ba? Binigyan tayo ng ng kakaibang lakas ng loob Correct. na lumabas sa TV at Mm-mm. pangarapin na maging parte ng industriya ng lokal na aliwan. Okay ba bakit? Meron dyan may mga maitsura talaga, di ba? May fest. Hindi marunong umarte. Hindi nga marunong kumanta, hindi marunong umarte, di ba? Mm-mm. Ang tawag nga doon, Kenneth. Di ba? Kenneth? Kasi Kenneth sing. Kenneth? Kenneth dance. Kenneth act. Oo. Kaya, cannot penetrate the show business. But anyway, Mare, Oh, diba? marami nga akong balita, Mare, na itong si Melay Cantiveros nga ay sobrang professional sa Correct. trabaho. Mabait, good, God-fearing. Correct ka. At- Mapagmahal sa pamilya. Nakakatuwa, Mare, na yung asawa niya, kahit na hindi na masyadong active sa showbiz, nahahatak pa rin niya yung pangalan ni Jason Francisco. Correct, di ba? Kasi nakikilala talaga siya sa aspeto ng ay ang ganda ng pagpapalaki niya sa mga anak niya. Di ba? 'Di ba? Yung alam mo sila talaga yung modern family. Correct, di 'Di ba? ba? Moderno yung kanilang pamilya na si Jason na nag-aalaga sa mga anak. Oo. Si Jason ang natitira sa kanilang tahanan. Mm-mm. Pero tuloy-tuloy yung daloy ng blessing sa kanila kasi teamwork sila bilang mag-asawa. Correct, di ba? Nakakatuwa Na si Melay. At nakakaloka. nakakatawa siya. Sobra. Alam mo, parang kapag nagbibitaw si Melay ng ng words, parang lagi nakakatawa, kagaya nung Blueberry. Oh, yes. Di ba? Ano pa yung mga nagtumatak sa'yo na Melay Cantiveros line? Yung Marami eh. yung anong masasabi mo sa sa na dapat makasali ka yata dun sa ang tanging ina niyong lahat, Oo. ganyan. Tapos sinagot niya yung press ng ang tanging ina Ina niyo niyo rin. din. Tapos yung yung Basta- sinabihan niya si Tony Gonzaga, Lagi siyang oo. anong mensahe mo sa itinuring mong ina mo? Oo. Sabi niya during the pandemic. Oo. Ang dami niyang linya na ano ba Mga tawag mo doon? punchlines. May mentality, Oo. Keme. Kumbaga Diba? parang yun yung mga bagay-bagay na yun. And si Melay, para siyang para siyang babaeng version ni Vice Ganda na kapag alam mong palaylay na yung karera, may bago si bakla, nagba-viral. Oo. May paano, may pausbong na naman Oo. siya. Kumbaga hindi siya talaga sabihin mong, ano mo yun, lumulubog, pero alam niya paano palitawin ulit. Diaper. May pasabog. Diba? Nako, nakakaloka. Sino pa? Panako, eto na. Tumungo na muna tayo. Pero bago tayo tumungo dito sa talagang nga naman na pinagkakaguluhan ng lahat. Kasi maugong na maugong ang batch naman talaga nila. Ay, teka, bago mo puntahan yan. Oo. Ito muna yung nauna. Ah, sino? Itong Fiang Smith. Oh, Gen yan- 11. Yan yung controversial, di ba? Si Attitude Yan daw. yung hindi pinalakpakan daw sa Araneta. sa concert ng Ni Meme Super Vice. Diva concert. Oo. Sila nung kanyang Kasi hindi sila sumayaw doon kay... Pero alam mo, in fairness, believe naman kasi ako sa Star Magic, alagang-alaga sila ng Direk Loren. Lauren Oo, Joby. alagang-alaga sila nila Tita Cory, di ba? In fairness, kahit papano, pinupush talaga na magkaroon sila ng programa. Correct, ng Pinupush na proyekto. magkaroon ng proyekto. Maraming pagkakataon, Mare, na wag na sila. Oo. Parang inaayawan na ng ibang tao, especially ng mga hindi naman nila Correct, fan. correct. Pero kitang-kita mo, Mari, kung paano sila ipagtanggol ng Star Magic. Diba? Kung paano sila idepensa against the bashers. Correct. Kasi alam mo, Mari, feeling ko lang ha, Oo. si Fiang at saka yung kanyang partner, Oo. yung kanyang collab team, Mm. ang pinaka na-bash na housemate ng PBB paglabas nila. Dahil Kasi ang dami niyang kinasangkutang kontrobersiya. dahil sa mga kilos na. Oo, yung mga kilos niya na too much, yung too much pagpapakatotoo. Oo. Diba? Na sinabihan din siya ng mga ilang member ng media na Oo. too much yung pagpapakatotoo mo, parang hindi na maganda. Oo. Parang Para medyo, nagiging negatibo na. medyo bastos na yung mo, Mm-mm. na may mga dinadangkal-dangkal ka. Correct. Yung mga gano'n na pinahiran mo yung dongpat na, Hindi kasi masyado lang siguro na teka lang, komportable. yung dongpat,
total na yaman din lamang Oo. na pag-uusapan natin dongpat. Alam mo ba na may chika ngayon sa dongpat? Na? Naghiwalay na daw ang dongpat. Parang ang nakikita ko ngayon sa Oo. sa SOCMED, especially sa TikTok. Hiwalay na daw sila. Parang itong Ding Dong mayroon na siyang sarili Oo. na ngayon nagsosolo na ano. Hindi kayo minalas yung love life dahil sa laway ni Piang? Oh! Ano yung usok? Hindi, tsaka isa pa sa bagay, Mare, na talagang nakakaloka dito kay Piang. Oo. Diyos ko kasi, Mare, pati sa pagputok ng Bulkang Taal, Oo. umuso yung salitang Nasan si Fiang? Hinahanap siya lagi. Doon siya naman nakilala. Kumaga parang Oo. lagi lahat ng tao, nasan si Fiang, nasan si Fiang. Kumaga parang umalingaw-ngaw yung Gen 11 na ito, yung batch nila. Lalo siya, kasi big winner siya, di ba? Si Fiang Smith. Umalingaw-ngaw dahil syempre sa magaslaw niyang pagkilos na yung iba hindi naiintindihan na Pero kasi si Fiang, Mare, siya na yun eh. Bago siya pumasok sa PBB, yun na yun. influencer siya, di Yes, ba? oo. Oo, kaya hindi na naging mahirap para sa kanila ni JM Ibarra Yes. na talagang bumuo ng team up and Oo. sumikat talaga sila. Yun nga lang, may mga artista talaga na kahit anong ganda mo, Oo. kahit anong galing mo umarte, kung lapitin ka ng kontrobersiya, Correct ka. lapitin ka talaga ng kontrobersiya. Diba? Pero sila ayos silang tigilan. Diba? Pero alam mo yun, nakakalungkot lang kasi sa batch nila, parang ilan na lang sila na medyo parang nabibigyan ng oportunidad kasi mas nakafocus dito sa dalawa kay JM tsaka kay Fiang. Hindi lang yun, diba? Mare. Kasi Oo. ang finofocus na ng ibang tao ngayon ay si ano. Ay, eto na, yung susunod. Dito nga sa batch na ito ng 2025, recently lang, diba? Yung first collaboration ng GMA7 at ng ABS-CBN. Etong sina Mika Salamanca and Brent Manalo. Yes. Bilang mga PBB collab Tanungin winners muna sila. kita. Oh. Tingin mo ba sila talaga? Feeling ko naman, baka may Uy, something. bakit sabi ng iba, ito daw si Mika Salamanca, may karelasyon daw. Alam mo naman, gaya pa rin ang sinabi nga natin kanina, dahil nga sa kontrata, baka may mga Uy, eto, kontratang... gusto ko lang linawin, totoo ba ito? Oh. Nabasa ko lang ito dati Anek sa lang. Reddit. Oh. May karelasyon daw itong si Mika Salamanca na member ng LGBTQIA. Na babae. So, ibig Oo. sabihin, ang Shibuli kine-question, daw. ang kine-question ngayon... Uy, pwede itong pabulaanan ng Star Magic, ha? Talaga may ganong issue. May mga ganong issue. Wala, sa akin to be honest, wala akong nababalitaan ganon. Kasi Well, there's nothing wrong. Kumaga parang wala namang masama kung sakali Oo. man din, 'di ba? Kasi parang si si Clarice. Yes. Nakasama din yung housemate, 'di ba? Na Oo. umamin din sa loob. Yes. 'Di ba? Na very loud and proud niyang sinabi na siya ay miyembro ng LGBTQIA+. Ng LGU. Oo. Yung LGU Ay, sabi ng hindi. utak ko. Yung LGU na hindi naman na bibili ng tissue, Oo. ganon. Ay! Hindi. SSS yun. Pero, Oo. pero yun na nga, as in talagang feeling ko naman, parang may ang cute din nila ni Brent Manalo. Actually. 'Di ba? They make a perfect couple. Pero hindi ko maialis sa isip ko talaga na parang pilit. Sorry Siguro ha. lang, Kasi tayong mga nanonood, Mare, Oo. marunong tayong tumingin ng merong chemistry. Na okay sa hindi. Mm-mm. Hindi yung sabing dahil sa pinair lang kayo dahil because kayo yung big winner. Oo. Parang So mas ano? kikiligin ako So, kapag si Brent Manalo. Posible din ba silang magaya kay Maymay Entrata and Edward Barbers na Parang. pinilit lang ang on-screen? Oo. 'Di ba na hindi naman dapat? Oo, pero kung nagkakamabutihan sila, bakit naman hindi? Pero kung ako tatanungin, parang mas bagay at kikiligin ako Oo. kapag ang pinares dito kay Brent Manalo si Sneer. 'Di ba? Which is dati, magkasama naman kasi sila sa mga content Content si dati. Sneer, 'di ba? Doon naman Oo. talaga siya nakilala. Tsaka meron pa yung isang pogi. sino pa? Yung isa din na kasama nila. Sino si- Si Brent, si Sneer. Tapos nakalimutan ko lang yung name. Si Maristela? Si Si Sean! Sean, Ay, diba? hindi siya housemate. Oo, 'di ba? Hindi siya housemate, pero Oo. 'di ba? Kung nabigyan lang sana ng platform opportunity itong si Sean na mapabilang din sana doon. 'Di ba? Parang feeling ko ang saya nila. Lalo pa ngayon, 'di ba? Ang dami nang gumagawa ng BL series. Correct. 'Di ba? Si Emilio Daes, 'di ba? May BL series silang ginawa kasama din si parang si River Joseph ba yung kasama doon sa parang volleyball na Ginawa ba nila or gagawin pa lang? parang meron silang proyektong Ang ganon. alam ko, ano ngayon, parang mainit yung usapan na magkakaroon ng BL series si Emilio Daes at saka si... Mm. hindi. Si Kyle Echari.
Ah, talaga ba? Oo, parang yun ang nababalitaan ko. But anyway, kung ano man ang kahihinatnan Oo. nito, 'di ba? And we love Emilio Daes. Yes, I love him. Yeah, we love River Especially Joseph. the kilikili ni Emilio. Ay, River, I'm sorry. Kahit bagong workout ka, B, alam mo yun. Ang gwapo Parang ang talaga bango-bango mong tignan. Mm. Di ba? Mari, bitin na bitin yung oras. Correct, hindi ba? Pero, Oo. 'di ba? Kasi ngayon ongoing pa din ngayon yung bagong season ng Mm-mm. PBB, hindi ba? So, Kaya lang po, regarding po dyan sa bagong Mm. ay, collab, oo. sino po kaya yung nakikitaan yung big winner potential sa PBB Collab 2.0? Ah, yung bago? Basta isa lang ang masasabi namin ni Sisa. Ang dudugyot Oo. nila. Correct, 'di ba? Na parang feeling ko naman parang ew, grabe. Kasi Mari yung medyas sa Sarinola. Oo, tapos yung mga pinagkainan na hindi man lang mahugasan kumpara sa ibang mga housemates na nililinis at And inalagaan. The fact na 200 plus ang violation, Kaya nga tawag na sa kanila ni Kuya, hindi na housemates Oo. Violators na, 'di ba? Na nakakaloka. Kayo, sobrang dugyot. 'di ba? Kayo, iiwan namin tong tanong sa inyo ngayon. Sa Uy, tingin Mari, nyo teka ba? lang. Gusto ko lang i-point out Oo. na hindi po lahat ng Gen Z kagaya Oo. ng mga PBB housemates Oo, ngayon. na nandito ngayon Marami na akong napapanood. kakilalang Gen Z na malilinis sa katawan, Correct. malilinis sa tahanan. Mm-mm. Iba ito ang dugyot. Diba? Ngayon ang iwan nating question sa kanila, Mare. Nako, eto na yung tanong ko. Sa tingin nyo ba, ikaw na lang din, maski sa inyo, di ba? Wala pa ako napupusuhan. Sa tingin mo ba may mananalo sa kanila? Hindi ko palabasin na lang sila ni Kuya Tapos. Sa dami na violation, baka alam mo yun, walang tanghaling big winner. Si Carmeli, yung sa Oo. Carmeli yun, di ba? Oo. Si Carmel Mare, Oo. yung sa PBB, isa siya sa mga napupusuan ko talaga. Bukod sa mahusay siyang kumanta, Correct, talagang, correct. pero may patchi pa rin, ma. Di ba? Na parang ngayon mapapaisip ka eh. Oh my gosh, parang lahat sila may ginagawang violations. Hindi Oo. kagaya nung batch nila Mika Salamanca noon. Alam mo yun, talagang kontrolado nila yung kilos nila dahil alam nila na posibleng maligwak sila. To think na artista na din tong mga teens na to, ah. Oo. Eh sila, Salamanca, talagang sila, artista na din sila. Uy, may pakiusap lang din naman ako. Ano? Doon sa mga nag-a-upload naman ng mga videos nito mga teens na to. Oo, medyo may pagkasalaulang nga sila, 'di ba? Dahil syempre mga bagets, 'di ba? May pagkaburara, 'di ba? Wag naman po natin gawin parang mga sexual objects lalong-lalo na yung mga kabataang minor de edad. Oo, Kasi 'di ba, may mga naka-jogging pants na mga bagets doon na may mga masisela na parte na pinagpipiyasan on social media. Please naman po. Pero, kung Oo. si Emilio Daes yung naka-jogging pants. Hindi, okay lang ako doon. Kasi nasa edad. Mm-mm. Ito kasi, alam mo naman, 'di ba? Although hindi talaga ako mahilig sa kiddie meal, alam mo Mm. yan. Kiddie meal! Pero, doon po sa mga sa iba, wag naman po natin gawing parang sexual objects to mga kabataang to. Tandaan po natin ha, mga minor de edad pa po itong mga ito. So wag po natin, bigyan ng pakahulugan kung ano man yung ginagawa nila. Correct. Lalo pa yung may mga housemates marin na lalaki, yung magkakamot na lang bigla ng kanilang na nakakalimutan nila na nasa, alam mo yon bahay sila ni National Kuya. TV. Oo. Wag naman po natin doon i-concentrate at exploit to mga bata. Irespeto pa rin natin sila. Hindi Naku, bitin ba? na bitin tong oras. Bitin na bitin. So, tabayanan pa rin natin, 'di ba? Sa mga susunod na mga linggo, 'di ba? Baka sakaling mabawasan And it's na yung nice for us to violation. be back. Yes! Nako, 'di Mare. ba? Oy, mga susunod na araw, may mga uploads na ulit ang Baklita sa podcast. Naman. Well, in the meantime, mga pangga, hanggang dito na lang po muna tayo. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. Ito pa rin ang 20% chikahan. 80% ang dugsyohan. Ito ang Baklita sa Woo sa Podcast Season 3 na. Powered by Bingo Plus. Bingo sa Saya Plus sa Panalo.